May balak daw guys, pumasok itong si Antonio Trillanes sa lakas CMD ni Martin Romualdez? Question mark. So ngayon, sasagutin natin ang tanong ng nakararami. Kasi total kanina guys, kinontent ko sa inyo yung update dito sa PDP Laban. Yan o, na Duterte Party down to 15 House member, sabi yan ni Solon, number will drop further. Total, na pag-usapan natin kanina na paubos na ho yung miyembro ng PDP Laban from 120 House of Representative, naging 15 na lamang ho ngayon. At pwede pa yang mabawasan. So total, na pag-usapan naman natin yan kanina. Ngayon, madaming nagtatanong. Kasi di ba kagabi, si Antonio Trillanes ay nagmagandang loob sa administrasyon ni Pangulong PBBM, sa administrasyon niya na itong grupo niya, na pag-usapan sa kanilang grupo, na gusto niya tulungan ng administrasyon na matapos ng matiwasay, maayos, malinis ho ang termino ni Pangulong PBBM. So biglang napatanong ang mga tao sa akin na, Mima, may balak bang pumasok si Antonio Trillanes dito sa lakas CMD? Well guys, personally, hindi ako yung makakapag-decide dyan kasi hindi naman ako si Antonio Trillanes, pero meron akong ipapakitang article sa inyo. So, yung political party ngayon ni Antonio Trillanes ay dalawa. So, Liberal, 2021 present, at itong Magdalo noong 2010 up to this moment, yan ho yung political party ni Antonio Trillanes. So guys, isa lang yung masasabi ko, wala namang masama kung tulungan ho ni Antonio Trillanes itong administrasyon kasi mas pipiliin nila yung lesser evil daw. Mas gusto nila si Pangulong PBBM kasi hindi daw nagbabadmouthing sa mga kalaban niya kahit ano yung binabato, kaysa naman dito kay Rodrigo Roa Duterte na talagang naging nightmare sa kanila noong panahon ng 2016 to 2022. Wala namang problema sa akin if pumasok itong si Antonio Trillanes dito sa lakas CMD. Pero guys, napakalabo. Parang ang gusto lang ata ni Antonio Trillanes, stands pa rin siya bilang opposition. Gusto niyang tulungan ng administrasyon pero ayaw niyang pumasok sa mismong grupo ni Pangulong PBBM. Kasi parehas lang sila ng stance ni Dilima. Opposition pa rin naman silang dalawa pero nagpapasalamat sila sa administrasyon ni Pangulong PBBM sa eksenang ito. Anyway, kung ako tatanungin, Mima, pabor ka ba na pumasok sa lakas CMD, sa Partido Federal, itong si Antonio Trillanes, itong mga pintards? Well, personally, if yung intention nila ay maganda, bakit naman hindi? Kasi guys, yung political party talaga sa bansang Pilipinas ay literal na bulok. Sala sa init, sala sa nabig. Kumbaga, political survival na lamang ho ang kanilang ginagawa. I mean, di ba, ito, si Duterte nga, ang PDP Laban, mayroong 120 members. Tapos, malaman-laman natin, 15 na lang sila. Kasi may mga dahilan din naman kung bakit umalis. Pero, yung ideology nila, yung gusto nilang gawin, hindi na nape-pursue kasi nagsisialisa na. Kasi, yung political system natin dito, parang political survival na lang nitong mga congressman na to, kung saan malakas, doon sila kumakapit. So, ngayon, nagtatanong sila, Mima, paano mo naman nasabi na itong si Antonio Trillanes gustong tulungan si Pangulong PBBM? So, may nag-message lang sa akin sa Facebook. Hindi pa ata niya napanood yung video. Anyway, ito yung video. Paklaro ko na lang sa inyo kasi malinaw naman ang pagkakasabi ng Antonio Trillanes na tutulungan niya na matapos ang administrasyon ni Pangulong PBBM ng mapayapa, ng maayos. Tutulungan niya ng grupo niya. Hindi ko alam kung liberal ba yun or yung Magdalo. Basta tutulungan ng grupo ni Antonio Trillanes itong administrasyon ni Pangulong PBBM na matapos ang kanyang termino ng matiwasay. Anyway, ito guys yung video sa mga hindi pa ho nakakaalam. Wala naman problema kasi sa akin guys totally. If dalawa yung opposition, mga DDS or mga mga dilawan. Pero wag naman sana yung katulad dito sa mga DDS na mga kupal, 'di ba? Parang napapansin ko nga sa ngayon guys parang mas nagiging kakampi pa natin itong mga yellowish kaysa dito sa mga tinuturing nating kakampi. Kasi imagine, yung tinuring natin na kalaban noong panahon ng eleksyon, sila pa yung makakasama natin ngayon sa pakikipaglaban ukol sa West Philippine Sea, sa war on drugs, di dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At mas malawak yung pag-iisip
hindi makikitid ang utak nitong mga dilawan kaysa dito sa mga DDS na pinapaintindi mo na nga, kumbaga sinusubo mo na yung pagkain, niluluwa pa. Ganon ho kabobo yung mindset nitong mga DDS na to. Hindi ko nila lahat, pero ganon talaga yung mindset nila. Anyway, ito yung sabi pala ni Antonio Trillanes. Intelligence community, no, ng natong security forces. So, tsaka doon sa sa mga network natin, yun din yung nakakalap natin. And wala namang ibang magtatangka no na patalsikin si President Marcos kung hindi itong kampo nila Duterte, kasi pag napatalsik nila si President Marcos, ang upo si Sara Duterte, the Vice President. So kumbaga hindi mahirap i-analyze yun. Pero as it is kasi meron ng realignments na nangyayari, no? At itong grupo ng mga Duterte kasi talagang pumupustura na sila yung magiging dominant opposition party leading up to the midterm elections. So with that, yung dating opposition, baka maging independent opposition siya. So baka ganun ang maging linyahan dito, no? Or basta for sure, itong yung kampo nila Duterte, talagang na yan, they would be positioning themselves as the opposition. Okay. Ito nga pala, Senator, no? Na-monitor. Yes. Well, kami sa aming grupo, talagang ina-analyze namin yung sitwasyon, and we came to a conclusion na it's in the interest of the country na matapos ng Marcos administration yung kanilang termino hanggang 2028. Dahil pagka ito ay na-cut short at mag-assume ang Sara Duterte as president, babalik tayo dun sa 2016 to 2022 nightmare na I hope na talagang wag naman na nating pagdaanan muli, kasi para na tayong mga masokista noon kung ihangad natin yon, yung pangyayari na yon. So yun yung national interest perspective. Diba? Yung hangad ng grupo nila Trillanes ay matapos ho ang administrasyon ni Pangulong PBBM ng maayos. Kasi it is a nightmare kapag bumalik naman daw ho ulit itong si Sara Duterte. No wonder guys, kasi imagine itong si Sara Duterte, biruin nyo, gustong maging DND secretary. So, walang ibang, alam nyo guys, pwedeng ma-impluwensyahan ni Sara Duterte itong mga sundalo para i-impeach si Pangulong PBBM. Pero buti na nga lang, hindi siya naging DND secretary at naging DepEd secretary na lang. Kaya, guys, yung kilos si Sara Duterte, kaya malaki yung hinihingi niyang budget. Kasi, imagine, yung gusto niyang pwesto, yung malaking pwesto kasi guys, yung DND secretary. And it only means kapag siya yung naging dyan, may impluwensyahan niya yung mga sundalo at makakahingi siya ng mga budget. Pero anyway, dahil nga Department of Education Secretary lamang ho ang napunta sa kanya, parang naghihimutok siya sa part na yun. Kaya kahit, diba, about sa mga estudyante, mga facilities improvement, yung kanyang gagawin, kinokonek niya pa din sa national security. In the first place, hindi siya, diba, hindi naman siya DND secretary natin. Anyway, going back sa ating topic, yun na nga, nagsisialisan na yung mga tao, miyembro ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. It is because sa kanyang anak na spoiled brat na kinakampihan niya kahit mali. So, itong si Trillanes naman sa part niya, nagmamagandang loob lang siya. Pero pwede pa din naman siyang pumasok dito sa Lakas CMD, pero malabo siyang pumunta dun kasi ang political party niya ay liberal at itong Magdalo. So, pag pumasok siya sa Lakas CMD, it only means parang meron siyang conflict of interest. Kasi 'di ba kung matatandaan nyo din before, sinabi ni Trillanes na ang pinaka-nightmare ay yung martial law during campaign period. So, we do not know kung gaano ka-legit yung sinasabi ngayon ni Antonio Trillanes. Pero iisa lang yung alam ko, galit sila sa mga Duterte at mas
choose nila, mas gusto nila, pinipili nila si Pangulong PBBM kaysa dito sa mga Duterteñans. Yun yung pagkakaalam ko. Kasi campaign period nung sinabi ni Antonio Trillanes na Marcos magnanakaw daw, Marcos martial law. Well, hindi natin sila masisisi sa pagsasabi nila yun kasi election period yun. Election period yun. Talagang literal, uso yung siraan. Kahit na sa mga small barangay, di ba uso yung siraan? So, sa national election pa kaya? So, uso ho yung siraan. So, moving forward na ho tayo kasi tapos na yung eksena na yun. Ang pagtuunan natin ng pansin ay yung ngayon. Pero anyway, sa tanong nyo na si Trillanes ba ay pwede sa lakas CMD? Pwede siya. Pero malabong mangyari kasi dalawa ho yung political party niya na ngayon, which is yung liberal. Ang pangit naman pag iniwan niya yung pwesto niya sa liberal, di ba? Tapos, magdalo. So, pwede siyang pumasok, pero malabong mangyari. Nasa kanya pa din ang desisyon na yan. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.